financial education and management. So, ang topic naman natin ngayon ay tungkol sa yung mga nagtatanong, is wealth building a very slow process? Why wealth building is a slow process? Kumbaga, bakit mabagal ang pagbibuild ng wealth, ano? Ito yung tatalakayin natin. So, wealth building feels slow, no? But steady. So, ito yung dapat nating ma-appreciate, no? Maramdaman, no? Para hindi tayo magkakamali. Kasi karamihan sa atin, gusto natin kaagad ng quick reach, ano pa tawag doon, gusto natin madaliin yung pagyaman o yung pag-aasenso. But the reality is, ang pag-aasenso ay isang mabagal, isang calculated, at isang kumbaga ay dahan-dahan na proseso, But kung excited tayo na yumaman kaagad, maaari tayong magkamali sa mga decision making, and then maaaring yung mga papasukin nating investments could be very risky, So here, ito yung mga bagay na dapat nating i-consider, para hindi tayo ma-discourage. Yung karamihan sa atin ay discourage. Matagal naman lumaki yung aking savings, matagal naman na mag-kick in yung aking mga investments, na maramdaman ko na may umaasenso yung buhay, First thing is, compounding interest takes time, Sa ating pinag-uusapan, na gusto mo maramdaman yung compounding interest ay gumagana dapat maabot mo yung mga milestone, 100,000, 500,000, to 1 million, But it takes time, It takes time. Kahit nga pag-iipon, mabuo mo ang 100,000 ay may take 2 years or 3 years, depende sa sinasahod mo, o depende sa capacity mo to earn, So, compounding interest takes time. So, di mo pa maramdaman yan hanggat sa nag-iipon ka pa lang, hanggat di mo marating yung mga milestone na yon. So, unang-una, ang pag-iipon o pagsisave ay saan tayo nagre-rely? So, we rely on our own salaries, sa ating active income. So, kung ano man yung ating magkano man yung ating sinasahod, o magkano man yung ating ini-income sa buwan na yon, doon tayo nagre-rely para magkaroon ng enough na mag-earn ng compounding. It's a very, very slow, lalo na pa nag-uumpisa. Kala mo hindi nagmo-move yung ating financial life. So, but this might be the hardest part, but we have to start. Ito yung ating dapat na consider na hindi ibig sabihin na mabagal ay huwag tayo mag-umpisa, This is a very crucial part, bago siya magkakaroon ng snowball effect sa compounding, dapat maumpisahan natin, So, compounding interest takes time to kick in. So, ito yung dapat natin i-consider, pagtiyagaan natin sa umpisa, medyo mabagal, pagtiyagaan natin. So, income growth is gradual, kahit naman tayo, pag nag-umpisa tayo sa trabaho, hindi naman tayo kagad mag-uumpisa sa high salary, dadaan tayo dun sa level, as we go up the ladder. Doon naman tayo nag-uumpisa, even sa business. Mag-uumpisa tayo sa maliit, Hindi naman tayo nag-uumpisa kagad sa malakihan, because pag-uumpisa na maliit o pag-uumpisa sa mababa, natututunan natin, kahit sa trabaho natin, natututunan natin yung mga skills, natututunan natin yung mga bagay-bagay. So that's why we get promoted, we get kung sa business pa, nag-i-expand tayo dahan-dahan. So ito yung dapat nating tandaan din, na even though we start small, kahit ano man yan, business or trabaho, dahan-dahan ay lalaki at lalaki rin yan sa pamamagitan ng pag-i-expand at matuto sa mga bagay-bagay, So ito yung this is not an overnight process,
So, kaya maraming tumataya sa loto, sumusugal, para uh, uh, thinking that they will get rich, overnight. Hindi po ang 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 yaman ay hindi nag-generate overnight. So ito yung dapat nating tandaan, no? It is a step-by-step process, minsan mabagal na process. So through experience, through promotions, and then through smart decisions. Ito yung dapat nating tandaan, Kasi sa dahan-dahan na yan, along the way natututo tayo. Along the way ay kakaroon tayo ng mga lesson learned, no? Ito yung bibigay sa atin ng adjustments, how to adjust on things na pwede nating bigyan ng adjustments, And third thing is consistency beats intensity, So maging consistent tayo. Yeah, that's why I keep on emphasizing na dapat pagka nagkaroon tayo ng chance na automate yung mga savings natin, i-automate natin para maging consistent. Ito yung pinaka magandang bagay na dapat nating practice, yung consistency. Hindi yung mag-iipon ako ngayon, meron akong malaking pera ngayon, mag-iipon ako, magsisave ako. And then next month, 2 months from now, hindi mo naman gagawin. So that's why we keep on emphasizing na dapat automatic na lahat para hindi tayo mag-isip, hindi tayo we rely on our emotions kung tayo magsisave o tayo ay kung ano man yung mag-invest, So ito yung dapat natin tandaan. So hindi one time big time yung mga desisyon, Dapat pakunti-kunti, dahan-dahan. So dahan-dahan nating itaas yung ating mga automatic deductions sa mga uniform personnel. Kung napisaan nyo ng 1,000, after 6 months, pwede nyo gawing 1,500, or next year, gusto nyo, pwede nyo gawing 2,000 pag na-promote kayo, pag may mga increases, lalo lang may mga pensioner dyan na mayroon ng mga increase. Dagdagan ninyo ang mga automatic deductions na ninyo sa mga savings and loan association para sa mga capital contributions para mas lumago pa ang inyong savings and investments, And then same time is additional retirement fund pagdating ng panahon. So risk management, slow things down. So dito naman papasok yung ating foresight, yung ating pagnilay-nilay, yung mga risk, sa mga investments. Kasi pag tayo ay minamadali, pag tayo ay, di ba, pag pansinin nyo, pagka mga scammers, isa kahit hindi scammers, yung mga networking, minamadali tayo. Pumasok na kayo para, kasi pagdating ng sunod na buwan ay ganito na ang rate or ganito na ang mayroong mga timeline sila na psychologically it will give you an idea na dapat pumasok na ako kasi limited lang yung slot o limited lang yung chance o limited lang yung pagkakataon. So hindi natin na pagninilayan yung mga ating kahit pagpasok sa business, minsan na nadala na tayo sa hype. So in risk management, dito natin natututunan paano pagnilayan, paano pag-aralan, paano i-weigh down yung mga risk, yung mga pros and cons. So ito yung dapat nating tandaan, we should also be tinatawag nila sa ibang term is doing due diligence, So dapat pinag-aaralan natin kung anong pinapasok natin, pinag-aaralan natin yung mga consequences, hindi natin para maiwasan natin pumasok sa mga scam. So yung diversification, mga long-term investments. So at paiwasan natin yung pagkalugi, lalo na pagka we are on our retirement years, yung mga retirement fund natin tanggap natin, pag sinugal pa natin yan sa very risky na mga investments o mga endeavors or businesses, na risky, mawawala yung ating
yung ating leverage, no, to have this to have this comfortable retirement. So kaya sabi ko, umpisahan natin habang active pa tayo, habang tayo ay nagtatrabaho pa sa abroad, habang tayo kumikita, umpisahan natin i-build yung ating wealth, Kasi ito yung pamamaraan na-adjust natin, kung merong mga discrepancies, pwede natin i-adjust. Kung merong medyo risky, pwede tayong umatras. Hindi naman tayong umatras. Pagka medyo habang maliit pa yung ating investments, pag medyo tingin natin ay tagilid tayo, di atras tayo. I-divert natin yung ating resources sa mga bagay na tingin natin ay sigurado tayo at tayo ay kikita at hindi masasayang yung ating pinaghirapan, no? So also is lifestyle discipline. Ito yung ating dapat na natututunan as we grow further sa ating wealth building. Kasi minsan ang iba, pag lumaki yung kita, pag lumaki yung kikita nilang mga output, mga kinikita nila sa mga investments nila, they also increase their lifestyle. So ito yung magiging problema natin, magiging pitfall sa ating wealth building, yung ating tinatawag nilang lifestyle inflation. So in real wealth building, dapat continuous continuous, kahit tumataas yung income natin, yung ating lifestyle dapat steady lang. Dapat yung hindi man ibig sabihin na hindi tayo mag-upgrade ng ating lifestyle, but dapat yung income natin ay mas mabilis tumaas kaysa sa ating lifestyle. Kasi pag ang lifestyle natin mas mabilis, mas nilalampasan yung ating income, doon tayo magkakaproblema, So dito rin natin may pa-practice yung delayed gratification, So kumbaga, we delay kung minsan may gusto tayong bilhin, gusto tayong puntahan, gusto tayong in wealth building, dapat i-delay natin. Kasi minsan nadadala tayo sa hype, o nadadala tayo if you're with the people na masyadong magastos, masyadong nadadala tayo. So that's why we should also guard our company, ibig sabihin, dapat yung mga taong napapaligid sa atin ay makatulong sa atin in our wealth building, So delayed gratification is gusto yung pinapractice ito, Pinapractice dapat, kung gusto nating bumili na isang bagay, we should delay it a little bit, minsan sa pagde-delay na yon ay minsan napagpanilayan natin ay hindi naman pala importante mag-upgrade ng mga gadget or gumastos ng hindi naayon sa ating mga budget dahil sa minsan nadadala lang tayo sa hype. So in a way, yung wealth building ay minsan nakaka-boring, sa boring process. But yung process na yan, sometimes we feel boring, but ito yung magsisave ng ating kinabukasan. So sana po you should be very careful kaya yung sinasabi natin, yung paggastos, yung lalo-lalo ngayon in times of crisis, medyo pahirap ng pahirap, pamahal ng pamahal yung mga bilihin. So dapat magiging wise tayo, magiging intentional sa ating paggamit ng ating mga resources. So in keeping things low, in keeping things dapat we should think twice paano natin nilalagay. So dapat alam natin na pinaglalagyan natin ng ating mga kinikita ay kikita din. Ito yung ating in-advocate parati, or kung tayo mangutang man, yung ating pinangutang ay kikita din in a way na makukompensate niya yung interest ng ating pinangutang. So ito yung mga bagay na dapat natin consider. That wealth building is slow but steady. Dapat ito yung ating yung pinaka pinaka mantra natin sa pag-build up ng wealth, So that's why wealth building is a lifelong process, even at ito yung ating dapat ipamana sa ating mga next generation, na dapat yung wealth building ay continuous, hindi lang tayo nag-umpisa, pinamana lang natin ng kayamanan o ng pera yung ating mga next generation, then hindi natin tinuruan, hindi natin sila
ginaid kung paano alagaan, palaguin, at ituloy-tuloy yung 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 wealth na ating iniwan sa kanila, ano? Mapuputol at puputol yung 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 wealth na yon, ano? And then next generation ay maghirap na naman, no? Gastusin na lang nila pag hindi nila naintindihan, hindi nila na-appreciate, ano? Hindi nila aalagaan yung wealth na yun. So sana po may natutunan kayo sa simpleng pamamaraan yung ating sinishare ngayon. So just practice it, no? Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Should practice it kung nasanayan natin medyo fast-paced yung ating spending, medyo na masyado tayo excited mag-spend, dahan-dahan slow things down, ano? Para the way ay mabuild natin yung ating financial freedom, no? Ma-attain natin yung financial freedom na ating minimithi, no? Sa at eventually na pag during our retirement years, ma-enjoy pa natin yung remaining years natin. Hindi tayo naghihirap, hindi tayo gipit, no? Sa ating pananalapi o sa ating pangangailangan. So marami pong salamat at God bless us all. At sana po tayo nasa ligtas na kalagayan sa panahon na ito. So God bless po sa lahat.